Yo guys, pag-check ko kanina, bagong shed na naman ang ating clown. Tumae siya oh. Dami. Yun oh. Yan yung mga sign na healthy talaga yung mga ball python nyo. Yung buo-buo yung tae tapos maganda yung pag-shed niya. So syempre lilinisan natin yan. So ipa lang yung gamit ko kasi wala akong budget pambili ng kusot. Tsaka yung pambili ng coco chips, mahal kasi yung coco chips, tapos may shipping fee pa. So ito lang gamit ko, pero sa experience ko naman all good lang to, maganda siya. Kaso pag ang disadvantage lang nito, pag magpapakain ka, dapat hindi ka dyan magpakain kasi pag dyan ka nagpakain, didikit sa laway niya yan, tapos makakain niya. Syempre hindi maganda yung nakakakain sila ng substrate nila, especially yung ganito. So ang ginagawa ko pag pinapakain ko to, nilalagay ko siya sa ibang bin na na walang beddings. Ayan o, solid, napakaganda talaga. So kala ko pangit yung ganito yung pewter crown, ang ganda rin pala. So balak ko gumawa ng maraming ganito. Sana nga magamit ko na siya ngayong breeding season, kahit hanggang December. Kaya papakainin ko siya ng papakainin para umabot yung timbang niya. Who knows, di ba? Ay, napaka-solid, napakaganda. So kahit ang talagang dream morph ko is Desert Ghost Clown Exentic, nakita ko kay Kinova. So parang ganito rin yung itsura niya, pero yun talaga mas puti talaga yun, tapos mas maganda talaga yung ganun. Ayan o. So sa mga nag-aantay dun sa next ball python giveaway natin, basta paantay-antay lang mga par, kasi antayin lang natin makuha yung unang pina-giveaway natin. Pag nakuha yun, susunod agad natin yung normal female het clown na papag-giveaway natin. Yan, so ang hirap talaga mag-quit, no? Kahit na wala tayong kita, kahit puro gastos lang. Ang hirap mag-quit pag ganito yung makikita mo. Diba? Ang hirap. Ang hirap i-let go. Kasi talagang sa totoo lang, out na sana ako sa ball python. At wala naman talagang nangyayari. Pero every time na makikita ko sila, parang talagang napapaisip ako. So alam din yan ng ibang breeder. Hindi naman sa tanga tayo, hindi tayo marunong hindi natin marunong gawing business. Hindi tayo marunong sa cash flow, hindi sa ganun, no. Ang nangyayari kasi talaga medyo sabihin na natin bad trip talaga ako sa gobyerno natin na imbis na tulungan tayo, mas lalo tayong binababa, pinapahirapan. So imagine mo yung mga parents nito galing sa farm permit holder. Tapos yung mga anak nila hindi ko rin pala pwedeng ibenta. So ang hirap, di ba? Imbis na tulungan kanila, hindi mas lalo kanilang papahirapan. Kailangan mong kumuha ng farm permit at marami akong nakausap na tropa, kaibigan, abutin daw ng milyon. So, paano tayo makakabenta? Paano tayo makaka-apply? Milyon pa lang kailangan. Ang 10,000 nga, 5,000, hirap na tayong i-produce, di ba? How much more pa yung 1 milyon? Kaya talagang sobrang sama ng loob ko. Pero, yun, bandang uli, ganun talaga, wala tayong magagawa. Kailangan nating sumunod sa mga maling batas, di ba? So ayun, naglabas lang ako ng konting sama ng loob mga par. Ay nako,